Hello guys, welcome back again to my channel. So ngayon naman is panibawang naman po itong printer na troubleshooting natin. Kasi yan po, nakikita nyo nag-red light. So alaman natin na kung anong ibig sabihin yan. So ano ang kailangan natin gawin yan. Okay, so pag ganyan po nagre-red blink sabay-sabay yung read at saka yung sa power button, reset na yan. Kaya download nyo na po yung resetter dyan sa baba. So ang model niya po is 3110. Ayan. So need na po siyang i-reset. So ayan. So mga hindi pa po alam kung paano po ang mag-reset, ang pag-reset, so download nyo po yung resetter dyan sa baba. Then after nyo pong ma-download, so ito po yung resetter natin. Open nyo lang po yan. So yan po ang lalabas. Ayan, hindi na makapokus. Focus muna. So yan. So nakita nyo po yung adds prog. Sabihin yan is adjustment program. So yan po ang select nyo, then open. So yan po ang application nya. Open, double click or right click open. So yan po ang lalabas. So dahil naka-specific na po siya na model, no need na po na mag-select, no? Dahil 3110 lang po ito na resetter. Then select nyo po itong particular adjustment mode at lalabas to. So hanapin nyo po yung waste and FUD counter. Waste and FUD counter, then okay. Dito natin matest kung kailangan na po ba siyang i-reset. So i-check nyo po yung naka-box dyan, main FUD counter at saka flattened FUD counter, yung dalawa. Then i-check nyo, pag nag 100% po dito, ibig sabihin is kailangan na po siyang i-reset. Go! Ulitin lang natin pag naghahang, ulitin nyo lang, tanggalin nyo lang po yung cord yung dito kung maka-encounter kayo ng maghang yung pag-reset nyo. Then check ulit natin kasi naghang kasi okay, yun, ganun pa rin so tanggalin nyo lang po yung USB na nakasalpak sa laptop nyo. Ayan. Then ibalik. Finish muna natin, finish. Then balik natin. Then yan. Kung wala pa rin, try nyo ulit dito. Pagtanggalin. At lalabas yan. Ibig sabihin, naka-disconnect na po siya. Okay, so ibalik nyo nga natin. Okay, then ulitin na naman natin guys. Pasensya na po, maingay dito. Check nyo ulit. Okay, naghang pa rin So ganun pa rin ang gagawin nyo hanggang sa mabasa nyo na po. So wala pa rin So kailangan naman po nating isalpak sa ibang port ng USB. Then select naman natin ulit. Wala pa rin So pangatlo is tinorn off po yung printer. So kung ganyan po ang mangyayari, off and on nyo lang po yung printer.
change nyo po yun sa mga USB port hanggang sa mabasa niya talaga, ma-reset niya. Kung wala pa rin, pa tayo sa yan, tinanggal ko. Punta tayo sa main niya ulit, balikan natin, then select ulit natin. So ito po yung hanapin natin guys, yung sa USB niya. Dito siya wag na natin yung sa automatic, no. Ayan, select na lang natin yung USB niya. Kasi yan siya naka touch na port. Yan, balikan natin ulit yung wasting pad counter, and then tingnan natin to, try natin kung mababasa na ba. Medyo hirap to i-reset hindi ko alam kung bakit. So, ang ilan na to na beses na hindi pa rin na-reset. Ayan. So, yun para ngayon pa siya. So, ayan, dahil 100% na siya guys. 100% na, ibig sabihin is kailangan na siyang reset. And then, check natin ulit. Dito naman tayo mahirapan kung maghahang pa din, no? Sana hindi na. Check natin initialize. Sana hindi na maghahang. Ganun pa rin, naghahang. So, dito na tayo ma-problema. Sana hindi na. So kung ayaw guys, kung ganito lagi, so change nyo po yung USB cord nya. Hanap pa yun na iba, baka hindi siya komportable sa laptop. Hanap yung laptop ng ibang pero okay na to. Kailangan nilang natin itong i-unplug, plug ulit yung mga USB port nya hanggang sa babasahin na talaga. Yan, communication error pa rin. So ibig sabihin ng communication error, hindi ka makapag-reset dahil yan sa ayaw ng So ngayon is try nating mag-replace ng yan ko. Kung maka-encounter kayo ng ganito guys, replacean nyo po yung white cord nya. Ito USB cord. Hanap kayo yung iba, baka namili yung laptop or yung PC nyo dyan sa pag-reset. So hanap tayo ng iba. So ito medyo luma-luma na, try natin to. Okay, salpak natin to sa laptop. Okay, then ito naman sa printer. Okay, so ulitin natin. So initialize na agad tayo, no? Dahil na-check na natin. Loading pa rin. Ganun pa rin. So try natin. Choose natin sa ibang port, USB port. Baka USB port ko is maluwang yung niya. Dama dito. So sa taas. Okay. Okay. Hindi na po yung camera natin, ha? Para maklaro talaga.
hang pa din. Ulit na naman, tanggalin. Naman ko lang, bakit to lagi na lang. Open ulit natin to. Then, initialize na agad. Okay. So, yun. Medyo blurred siya. Pero, ayan, na-close na natin. So, yun lang po mga gagawin nyo. Close nyo po yan. Close nyo yung wasting pad counter. Balik nyo naman kung ayaw pa rin. Kasi may mga ganyan. May mga ganyan na mga scenario, no? Kung mag-reset tayo. So, change nyo yung power cord. Unplug mo sa ibang mga USB port. Or unplug mo yung sa printer na power, USB cord. Plug naman. Yun know, gagawin nyo. So, job dyan is please turn off. So, naman natin ang gagawin dyan. Turn off natin. Then, on na agad. Tingnan natin kung may pula pa. Okay, so ibig sabihin yan is okay na siya. Dahil hindi ako nakapag-feed, cancel natin yun. Okay, try natin mag-prep. Sige. Okay, nag-print na po siya guys. So, yan lang po ang gagawin nyo. Change nyo yan, yung power cord. Ito kasi ito yung ano niya, yung sa kanya, bago pa kasi ito. And then, unplug nyo lang dito. Unplug nyo dun sa nakasalpak sa laptop. Yan lang. Hanggang sa ma-reset yan. Yan lang po ang mga kailanganin yung gagawin. So, sana nakatulong po yun guys. So, sa mga bago nating mga kasama dyan, ayan, maraming salamat. At baka hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe na din po mga kapatid. At paki-touch na lang po yung notification button dyan para updated kayo sa lahat ng mga video natin na i-upload. So, sa mga problema dyan sa mga printer, kung ayaw talaga, hindi nyo makaya, pwede nyo po akong i-contact through Facebook page or andyan po sa description box. So, for mga iba pang mga information or comment kayo guys kung may mga gusto nyo pa kayong ipa-troubleshoot sa akin para magawa natin ang panibagong video tutorial. So, yun lang po. Maraming salamat.